Hallelujah. Wow. Wow. Picture. So, good afternoon sa Jesus Christ, the Deliverer, Dubai. Amen. And meron po bang mga taga-Tarlac dito? Hello, mga kababayan. Grabe, grabe. Hindi ko po alam kung saan nila nakuha yung CV ko. Kaso di pa ako nagre-reply eh. Kasi alam niyo naman po, we come as servants of the living God. Normally kapag nag-preach po ako, di po ako nabibigay ng CV kasi, I consider myself less for the glory of God. One of my favorite verses sa Galatians, ang nakasulat is, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. So, I'm so glad to be amongst the brothers and sisters in Christ dito sa Dubai. And thank you also kay Pastor Don. Bostor ang tawag ko sa mga pastor eh. Thank you for the honor and privilege to share the gospel, the word of God sa mga kapatiran dito sa Dubai. And ilang araw na po ako nag-pray kasi wala po siyang binigay na specific na topic. Tinatanong ko po ilang oras, sarcastic po pala sila magsagot dito. Di ba po? Pati po ang aking big kuya, si Boss Reb, Ricky, tinatawanan lang din ako eh. Ano ba, bully ba kayo dito sa Dubai o ano? And God is good. So, let's all bow our heads and pray before we begin. And Lord, we thank you for 1 week of your goodness. We thank you for life. Thank you for each and everyone who is here right now. Prepare our minds and our hearts to receive your word to all of us, O God, this afternoon. Speak, O King. We, your servants, are listening. And whatever is unpleasing to you, Lord, forgive us. And we bind it and cast it away in the name of Jesus. And we welcome, Lord, your refreshing spirit right now to be upon us all. A fresh amount of strength for those who are weak. Healing for those who are sick. Freedom from those who are in bondage. And Lord, let your peace that surpasseth all understanding be upon our minds and our hearts this afternoon. In the name of Jesus we pray. Amen. And amen. So, thank you, Lord. And gusto ko din po i-acknowledge yung presence ng my elementary classmate is here. Si John Louis Madi and ang kanyang wife. It's my first time to see him again since 1998. So ngayon lang kami nagkita ulit sa lobby. Sorry tol, nagmamadali tayo paakyat and I'm blessed kasi he's now a brother in Christ too. So simula 1998, di na po kami nagkita and we went our separate ways. Grade 6, no? Last tayo nagkita. And one beautiful thing in life is life takes us in so many different directions. But when you're with the Waymaker, God will find a way to connect you. He will put you in a different direction that actually hindi mo alam kung ano ang proseso ng journey na yon. Pero one thing beautiful about being with God, you might not know how the process will be, but the journey will always be beautiful. Di ba?
Ako po kasi, although anak po ako ng pastor, I'm 38 years old. I will be 39 on December. And my dad has been serving in our church for the 41st year na po this year. Hindi po ako talaga namuhay para sa Diyos. So there came a time in my life that I deviated and I distanced myself from God. I tried to find my own way. Kasi meron ako sariling plano para sa sarili ko eh. Actually, tumigil ako maniwala sa Diyos. Lumayo talaga ako sa Diyos. Choice ko yun. I will not blame any other influencers because right now, as you mature in Christ, you know that you made a conscious decision to live God. Lahat naman po tayo eh. Maraming mga sabi, di ko po sinasadya. Walang hindi sinasadya sa buhay. Lahat sinasadya. Diba? Dami ko pong kinakounsel ng mga kabataan. Hindi po namin sinasadya na nabuntis. Paano nangyari yun? Hindi mo sinasadya na i-chat siya. Hindi mo sinasadya na magkita kayo, mag-eyeball kayo. Hindi nila sinasadya na mag-motel. Hindi nila sinasadya magubad. Lahat ng... Walang hindi sinasadya dito sa buhay na to. Parang sinabi mo sa akin, hindi sinasadya yung pagkatayo ng Burj Khalifa eh. Lahat ay sadya. Amen? Parang kayo, di naman tayo, hindi sinasadya na nalikha tayo ng Diyos, sinadya tayo. When God created the heavens and the earth, sinadya niya yun. Nakaplano yun, nakasetup yun. Tulad ng kasalanan, hindi sinasadya yun. Sasabihin ni Eva, hindi ko man sinasadya. Sinasadya mo yan. Di ba? Parang sa pagsha-shopping yan, makakabili ka na Louis Vuitton, hindi sinasadya, na-swipe mo. O syempre, ganun din, no, nakita niyo yung the knowledge of good and evil. Padaan-daan, kukumit ka. Before you acted, you already sinned in the intentions of the mind and the heart. So, I admit and I repent that it was my conscious decision to go away from God. Diba? Like the prodigal son, it is his conscious decision to ask for his part of the inheritance. It is his conscious decision to go away from the Father. And it was also his conscious decision when he came into realization to go back to the Father. Depende lang yan eh. What does life teach us in those moments? Kakasala tayo, magkakamali tayo, pero alam mo, hindi naman ipapatong ng Diyos sa atin yun eh. Pero nasa atin kung lalayo pa rin tayo sa Ama o lalapit tayo lalo. Tama po ba? Maraming mga tao, kapag na-realize sila ang guilt o ang sin nila, minsan mas lumalayo pa sila sa Diyos. And such is the way of the world right now. Lalo na yung mga kabataan, marupok. Konting correction lang, lalayo. Diba? Tama po ba? I always tell people sa Tarlac First Baptist Church, if you get wounded or you're sick, you don't run away from the hospital, you go towards the hospital. And a lot of people right now are bleeding and suffering spiritually. And what their response to that wound is they run away from God. No, you draw close to whoever heals us. And only God can heal us. Because He is the way, the truth, and the life. There's no other truth in life. You run away from God, what truth will you meet? Diba? Maraming mga tao, tignan nyo nila, kung yan, magsha-shopping sila ng Chanel. Dahil mahal sa Chanel store, pupunta sila sa brands for less. Pero ang high chance na nun, makakabili ka ng murang Chanel, but it's not legit. It's not a rig. Because such is life. There's a lot of true things that there's a lot of false things that pretend to be true. Ang isang bagay na peke,
hindi niya sasabihin na peke siya. Yan ang natutunan ko sa buhay. Walang ano yan. Doon nga sa Tarlac, kahit na peke, bebenta pa rin ng Muslim na totoo eh. Peke yan. Hindi, totoo to. Ano? Legit to. OEM lang, overrun lang. Ang peke. Kahit anong pa, balik-balik ta rin mo. Peke yan. Di ba? Lagyan mo ng check, lagyan mo pa rin na LV yan. Fake is fake. You don't defend what is fake. Fake is fake. Ganon din ang totoo. Hindi mo kailangan paglaban. True is true. Tama? Ang totoong ginto, hindi naman niya i-explain ng sarili niya. Totoo eh. Tama? Nakakita ka na ba ng leon na i-explain niya na sa sarili niya, mas better siya sa cheetah? Sa performance lang papakita yan. Tama po ba? Ganon din po ang Diyos. Minsan kasi we want God to reason us. Wow, Lord, ba't ako susunod sa iyo? Sabi nga ni Pastor dito, ba't ako magiging part ng harvest? Napaka-busy ko. O tsaka ang dami mong demand. Diba? We demand so much from God, but when God demands something from us, we need an explanation. We need a sign. And if God does not provide a sign, you run away from God. And when you run away from God, you get hurt. And when you get hurt, when nobody can fix you, even money, even all of your friends, your so-called friends, you run towards God. Because the fact of the matter is, you can run away from God, but the true thing is, only God is the answer. Ganun lang yun. It's undeniable, unrevocable. Diba? Pwede kayong magalit sa akin, okay lang. Hindi naman ako babalik na ng Dubai. Wala na akong plano. Diba? But I have an obligation to preach the truth. And the truth is, people rather live in lies this day than to face the truth. And as they run away from the truth, they get miserable. A lot of people pretend to be happy, but actually they're living in an illusion. Kasarap kaya ng buhay ko. Okay lang ako dito. Ang sarap kaya ng buhay sa Dubai. Mga kapatid, ang pinakagi ko sinasabi sa mga tao, yung hindi ka maging honest sa iba, malaking kasalanan yon. Pero ang pinakamalaking kasalanan sa buhay, yung hindi ka maging honest sa sarili mo. Diba? Because self-denial. Lokohin mo ako, ayos lang. Wala namang epekto sa akin yun eh. Lagi kong sinasabi yun sa church. Lokohin mo ako. Hindi ka magyosi sa harap ko, ayos lang. Tapos kapag wala ako, magyoyosi ka, okay lang. Sino ba magkakalang cancer? Ikaw, hindi naman ako. You don't please me. You please God. Because in my absence is His presence. Sino niloloko mo? Di ba? Babatingin ka, ay kapatid, masaya ako, nandito ka, nakikita kita. Papa, magsisimba ka, sinungaling ka naman. Hindi ka naman natutuwa na nandito, napilitan ka lang. Nagbigay ka nga ng ikapo, labag naman sa loob mo, masaya kami, hindi masaya ang Diyos. O sino niloko mo? Sino ba magdadala sa iyo sa langit? Ako? Di ba, iba-vouch kita, pare, kakilala ko yan, papasukin mo na. Ano yung VIP guest? Tama ba? Pastor, kausapin mo naman. Anong yan? Sige na. Ano? Di ba? Wala. At the end of the day, we will face the great white throne and the books will be opened and we will be audited for everything that we have done. Tama po ba? That's the reality. Iba ang lumalabas dito. Iba ang boses ng bibig sa boses ng puso. You may be saying amen right now. I can hear that. But God hears what you're speaking inside. Tama po ba? Dati ako nakaupo dyan eh. Tarantado pa ako sa mga tarantado.
Alam mo ko sinasabi ko. Naging class S si Raulo ako bago ako naging pastor. Bakit ako nagpastor? Kasi sa totoo lang, nagsawa na ako magsinungaling sa sarili ko. Nagsawa na ako na mamuhay sa kalokohan. Nagsawa na ako na nagpapanggap na masaya lang ako, nagpapanggap na okay lang ako. But actually, I'm at the brink. I was stuck in darkness. Di ba? Araw-araw, sigarilyo na naman. Sabi ko, anong ginagawa ko? Ito na naman. Alak, babae, droga, lahat na lang. I tried to run away from God and replace everything. But nothing can give me peace. No amount of money, power, position, you cannot buy peace. Think about that. Even billionaires can't buy peace. They invest a lot for security, but it won't buy you peace. Diba? No billionaire, no powerful person is exempted from death. Because death comes to all of us. Anong sinabi ko sa iyo kanina, nagbabanding tayo? Time, the power of time is it reveals what is true or false someday. It reveals all things. Yun ang sinabi sa Bible. Every truth or lie, it will be exposed when brought to the light. Walang may tatago. Lumibot ako sa Europe. Ang ginagawa ko, hinahanap ko yung mga simbahan. Sa kada saan ako punta. Why? I want to check the spiritual climate in that place. Anong ginagawa ng mga turista? Uy, ang ganda. Uy, laki ng church. Walang laman. There are museums. Kahit nga po yung Pope, hindi na nagmimisa eh. Andun ako sa Vatican na linggo kasi gusto kong tignan yung mass nila eh. Walang mass. Wala na talaga. Kung yung Pope, siya mismo, di na siya nagsisimba. Wala na talaga. Diba? Ano lang gagawin mo dun? Babayad ka para pumasok ka sa loob ng simbahan. Ano to? Cinema? Now showing Jesus Christ. Mary and my son. Diba? Anong kalukuhan na lang nangyayari sa mundo? Tapos anong ginagawa ng mga tao? Kapag pumunta ng Europe, nag-yosi lang sa labas, nag-shot. Sabi ko. Tapos pupunta ka sa may Palace of Versailles. You can see all the portraits, ang gaganda ng mga paintings of powerful kings. Diba? All the kings that has been in power in Europe. Gold, silver, lahat. Ano yung reality? Anong conclusion of the matter? They're all dead and gone. All dead and gone. All the wars that was waged, all of the vanity that they had in life has never been powerful enough to stop time. Death came to them all. Ano yung mga palasyo nila? Wala na. Museum. Evidences of what has been. Has been. Alam mo, natutunan ko sa buhay, okay lang yan. Ako, di ako nakipagdebate sa mga tao kung paniniwala sa Diyos. Di ako nakipagdebate. Diba? Kung bakla ka, di choice mo yan eh. Diba? Maraming mga tao ganun eh. Pipilit mo pa. Ganun lang yun. Pero nung nandun ako sa Tarlac, I preach the word of God. Sabi niya, ba't mo pinipreach? Tol, labi ko ngayon, hindi ko pinapakialam ang pagiging bakla mo ha. Umalis ka ako. Huwag mong pakialaman ng paniniwala ako sa Diyos. Kung naniniwala ako ng totoong Diyos, solid na yun. Kung hindi ka naniniwala, ang katotohanan kasi, maniwala ka o hindi, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. You don't believe in God? Well, someday you will learn.
Actually, someday you may be suffering right now, but when time reveals the truth in life, and you realize that your decision was good, you will praise God. When God welcomes you home, come home, my son. Well done, my good and faithful servant. You shall worship. And you will never be in regret that the best decision that you ever made in life was surrender to the author of life. But kahit lahat ng mga baklang yan, huwag kayong matakot sa mga yan, huwag kayong matakot sa mga terorista. Sabi sa Bible, do not fear what man can do to you. Diba? They can kill the body, but they cannot kill the soul. Tama? Kasi lahat, the truth of the matter is, all atheists, they shall bow. Lahat ng mga philosophers, lahat ng mga stoics na yan, sino lahat? Patay. Di ba po? One day, if you don't believe in God, you come into His presence, you will cry. Lord, hindi ko man alam na totoo ka. Wala kang pake, lumud ka. Bago kaya tatadya ka, papunta sa impyerno. But in the end, all will come into that realization. You cannot run away. You cannot run away. Gusto niyo makita kung totoo sinasabi ko? Punta kayo sa burol. Punta kayo sa burol. Upo ka lang. Punta ka sa lamay. Sometimes kung gusto mo makita, matauhan ka kung anong katotohanan sa buhay, punta ka sa Punta ka sa lamay. Alam mo, natutunan ko sa lamay, mga kapatid, ang daming sinungaling. Kasi sa totoo lang, kada namatay, makita mo, kahit napakatarantado ng taong yon, rest in peace, sana. Tama po ba? Paano nag-rest in peace to ako? Alam naman natin, wag kang magsinungaling. Di pupunta sa langit yun. Ba't tayo nagsisinungaling na rest in peace? Tama po ba? Kapatid, huwag ka nang malungkot, kasama naman niya si Lord. Huwag ka magsinungaling, kapatid, alam mo yung katotohanan. Pati ikaw, mapupunta ka pa sa impyerno sa ginagawa mo eh. Dapat roast in peace. Tama po ba? Nagbabasa ako ng Bible eh. Ano nangyari kay Lazarus and the rich man? Tama? You know that verse? Lazarus and the rich man? Sabi niya, you have all the goodness in life, and Lazarus suffered in this life. Now he is in... Kasi minsan pinipili natin ang sarap sa buhay na to, pero hindi natin pinipili na maging part ng Diyos sa buhay na to. Anong point ko? Ba't ko sinasabi lang na ito mga kapatid? When I was in Europe, yun nga po yung pinaka-revelation sa akin. In time will introduce, sulat mo to, Mark, time will introduce and reveal who the true king is. Because all these kings, all these powerful people, huwag kayong matakot sa makapangyarihan na tao, gobyerno. Nawawala lahat yan. Diba? Sisip-sip ka sa presidente, binoboto lang naman yun. Mag-iibad na naman. In 10 to 20 years, iba na nakaupo. Tama? Yung mga boss, yung mga amo, dami ko nakausap sa Europe na mga Italy. O, kumusta na yung boss mo? Namatay na po. O, tignan mo. Pag namatay na, wala na. Di ba? Ano mo? Mapipigilan ba ng kayamanan mo ang oras? Time does not respect anybody. It won't stop from anybody. Because time's true master is God only. Amen? Biblical po ba yan? Yes, pinatigil niya yung nung lumalaban si Joshua, di ba? Walang pakikinggan sa mundong ito. Sino ang pakikinggan ng mundong ito? Ang Diyos lang ang pakikinggan ng mundong ito. Tama? Ang Diyos lang ang pakikinggan ng mundo.
Di ba? Punta ka kahit saan, kayayabang na mga mayayaman, pare-parehas lang naman tayo humihinga ng parehas sa oxygen. Bakit? Ginto rin ba ang oxygen nila? Sabi mo ganyan, mutot ka sa tabi nila, maamoy din nila yon. Parehas lang experience natin. Tama? Humihinga yung mga yan, kahit na $1,000 ang kainin mo versus yung 20 pesos, tayo pa rin yan eh. Sa uli. Tama po ba? Ba't ka may inggit dun? Di ba? That's true. Bakit? Wala na bang dugo yun? Ano ba yung hininga niya? Gummy bears. Tapos umutot siya ng cotton candy. Di ba? Anong dugo niya? Pepsi. Di ba? Bakit? Why? Kaya nga sabi ng Diyos, do not worry. Why worry about these matters? Amen? And my point is, brothers and sisters in Christ, what's the sad thing about the situation of the world is a lot of people are turning their backs from God. But there is hope. Alam mo yung natutunan ko na nasa Europe ako? Sa totoo lang, kapag wala na talagang tao na naniniwala sa Diyos, ang isang civilization will crash and burn. That's the reality. Amen? But the Bible also teaches is when Abraham was talking with God and he said, what if you find 50 who are righteous? Would you destroy Sodom and Gomorrah for the sake of the 15? No. Amen? For the sake of 10, no. Alam mo masaya sa Europe, Pastor Don? The Europeans don't believe in God, but the Filipinos do. There are a lot of Filipino churches that like this na nagsasamba, nagmamahal at naniniwala sa Diyos. Tanggalin mo ang Pilipino sa Europe, yun na. Their fate will be worse than Sodom and Gomorrah. Tama? Pupunta ka sa mga makikita mo yung mga Pilipino na minamalit nila, mga domestic helper. Sila yung matahimtim na nanalangin sa simbahan. Observe ako eh. Sabi ko. Kundi yun yung mga Spanish, yung mga Puerto Ricans, mga ganun, Latin countries. Pasmile ako. Thank you, Lord. Because for the sake of the righteous, God is still preserving Europe. And my point is, Dubai is being blessed because of you guys. Amen? Amen? Hindi suggestion yun. Reality yun. Amen? Kahit sino ka pa man, maybe people won't appreciate you. But God appreciates you. As long as hearts are true, God is with you. If you don't believe me, read Joseph. No matter where Joseph is, he brings the favor with him. And in your appointed time, mga kapatid, God will elevate the Filipino people. And the world will recognize your true value. You may not be valued now by them, but you're valued by God. And that's all that matters. Amen? Yan ang pinaka-importante sa buhay na to. Sino ba ang dapat natin pasayahin? Ang Diyos. Amen? Sabihin niyo lang, Pastor Don, kung ayaw niyo na ako magsalita. Diba? I have a reputation of being brutally blunt. My dad is Frank. I am Franker Santos. Diba? Kasi nung ako'y natagpuan ng Diyos, I have decided to be unashamed of the gospel because it brings the power, diba, of salvation to those that believe. So sabi ko, patay na kung patay ako. Diba? Wala na akong obligasyon sa tao. Ang obligasyon ko lang sa Diyos.
Kasi sabi ko sa Diyos, so tinawag niya ako, Lord, sigurado ka. Kasi kung tatawagin mo ako para tumambay lahat, pumorma-porma lang sa mundong ito, wag na lang. Pero kung gagamitin mo ako, use me to speak and proclaim your truth. And I will. Sabi ko. Kaya maraming hindi nag-invite sa akin, Brad. Palagi pa may mag-chat sa akin, Pastor, pwede ka mag-preach, sigurado ka. Di ba? Mga kapatid, itong mga panahon na to, hindi na natin kailangan maglaro-laro, magloko-lokohan. We don't know when the king is coming. But what he said in Luke 13, be dressed and be ready for service. And keep the lamps burning. And if you're not dressed and ready, palaro-laro ka, baka maiwanan ka. Yari ka. Di ba? Yun ang favorite ko ngayon. O, turn nga natin Bible natin doon. Pastor, ganun ka lang kapag ano. Tama? Excuse me. Luke 12, verse 35. Sabi niya, be dressed. Ayan, no? Be dressed, ready for service, and keep your lamps burning. Alam mo, maganda sa lamps. Ako, mahilig ako magluto eh. Ano ako eh? Mountain boy ako, mahilig ako mamundok. Alam mo ba't gusto-gusto ko sa mundok? Kapag napupuno na ako, namumundok po ako. Ano ako eh? Downhill biker ako eh. Sa enduro. O hindi yun, mamumundok ako. Alam mo ba't gusto-gusto sa bundok? Titigil lang ako sa isang spot, uupo lang ako, and I will just pray. Look at the clouds, hear the birds, watch the trees, lalo pag tumama yung hangin sa mga ano. Sarap panoorin nun. Alam mo bakit ang gusto-gusto ko sa nature? Because there's nothing false about it. Kita mo yung wonderful works ni Lord. It speaks. Diba? The invisible qualities of the Creator is found in nature. The gospel is written in nature. Diba? Pero, kaya nga, anong point ko? Kapag kasi nagkakambing kami, walang fire kung walang fuel. Tama? Minsan kasi pupunta ako sa church, sasabihin nila, I wanna be on fire, be on fire. Alam mo, paglabas lang nila, 1 hour later, diba? Gumugupo na. Akala ko ba full tank to? Ano nangyari? Tama po ba? Makita mo dito, di ba? I love you, Lord. Ganyan. Paglabas doon, naipagchismisan na. Di ba? Ala na. Awanan. Di ba? Naperdi. Awanan eh. Agkapoy manan. Wala na. Tatawid pala ng daan, nagmumura na, nagrereklamo na. Sabi ko, paano lumalabas dun sa parehas na source, lumalabas ang papuri at pagrereklamo at paninira. Paano yun? Diba? Pwede bang parehas sa bukal lumalabas yun? Diba? Ako, wala naman akong problema doon, hindi ko pinapatamaan. Pero reflection na lang yun. Diba? Para sa atin yun eh. Anong mapoproduce sa resulta na yun personally sa'yo? Yun na lang i-reflect mo. Diba? Hindi mo naman kailangan maging guilty o ano, but just reflect on this because everything that we do, diba? Tayo ang makakaranas ng resulta, hindi naman yung ibang tao eh. Tama po ba? We reap what we sow eh. Kung anong gagawin mo sa buhay mo, di ba? Gumawa kayo ng experiment mga kapatid. Subukan mo mag-diet na 1 month, magliampo ka lang. Di ba? Breakfast, lunch, dinner, gawin mo na rin snack, ng chicharon. Gusto kong sabihin nyo sa akin sa diary nyo, therefore I conclude. Matay na ako. Di ba? Maraming mga tao na shock sila, bakit mataas ang... Pastor, pag-pray mo ako, bakit kaya mataas ang BP ko? Bakit kaya?
Di ba? Ino-obserbahan ko eh. Minsan may lechon, pinagpe-pray pa nila, Lord, alisin niyo po yung cholesterol sa baboy. Kasalanan pa ng baboy na nagkaroon siya ng cholesterol. Pagkatapos mo siya kinatay, inihaw mo na asa, kasalanan pa niya na may cholesterol siya. May cholesterol ka. Huwag mo kainin para wala cholesterol. Ganun lang, simple yun. Tama mo ba? Pagpe-pray mo yung, Lord, lilihan sila yung Coke, Lord, mawala na yung sugar dito. Mga kapatid, hindi na. Common sense lang yan, na punong-puno ng sugar yan. Ipapasa Diyos mo para ayusin ng Diyos yung Coke. Ayusin mo na lang sarili mo, di ba? Kaysa yung Coke. Minsan, mga kapatid, kasi ang problema natin sa buhay, hindi na spiritual, common sense na lang. Pastor, anong problema ko? Mareklamo ka. Yun ang problema mo, habi ko. Subukan mo nga palitan yung pagsasalita mo, mag-iiba na rin ang sitwasyon mo, habi ko. Ganun lang kasimple. Sometimes, the greatest solutions in life are the easier ones. Di ba? Pastor, pag-pray mo, baon ako sa utang, mga kapatid, huwag kang mangutang kasi. Di ba? Subukan mo tumigil mag-swipe. Subukan mo tumigil mag-shopping. Subukan mo tumigil pagiging maluho. Di ba? Common sense lang na mawawala yan. Tama? Amen? Kasi minsan, isang taon na namin pinagpapray, hindi nagbabago. Bakit? Dahil hindi totoo ang Diyos? Hindi. Di ba? Hindi mo lang binabago yung patterns of life mo. Kaya nga sinabi ng Diyos, if anyone is in Christ, he is a new creation. Because the greatest change is the renewal of the mind. Amen? Kung hindi marirenew ang pag-iisip mo, hindi marirenew ang buhay mo. Tama po ba? Do you believe that? I'm talking to one of my disciples yesterday. Alam ni Master Mark, I'm so tired, but I have to do it. Hanggang alauna ng umaga. And I told him, man, sabi ko, God has given you a fresh start. The problem with a lot of people, they change their location so much, but it doesn't change their situation. Why? Kasi ang problema, kung mareklamo ka sa Pilipinas at mareklamo ka pa rin dito, hindi magbabago sitwasyon mo. Diba? First, change the way you live, and no matter where you go, you command success, favor, deliverance, and healing in your life. Amen? Believe that. Especially these times. These times are dangerous, mga kapatid. These times, ay nako. Kaya nga, I want you to open your Bible, 2 Corinthians 4, verse 1 to 6. And I'll break it down very quickly. If I had a lot of time, pasadaan natin ang salita ng Diyos, pero, time is precious. Actually, I'm here. God has a purpose why I'm here and I stand here. I may not live tomorrow, pero I will leave you with God's word. And I hope that it burns mightily in your life. You may see me again or not, I don't care. Diba? We keep the good fight of faith. Sa Pilipinas po, pinaglalaban po namin. Maraming mga tao pinagmamalaki na 5,000 lang kami sa church. No. There's such a great demand. There's so many people who are lost and who are in darkness that the urgency to be part of the harvest is greater now more than ever. And I was standing dun sa mga vacant church, Lord, not in the Philippines, not on my watch. Hindi mangyayari sa Pilipinas. They allowed this to happen, I won't allow it. If it causes my life, then so be it. Wala akong pake. And the problem with a lot of Christians is the devil
has tricked them to be passive. No. Be part. Amen? Sabi niya po doon, therefore, since through God's mercy, we have this ministry. And sometimes in the ministry, the first attack of the devil is for you to lose heart. Lose heart. Kasi minsan, linga dito Mark, kapag malakas spiritually si Mark at hindi kayang bagbagin ng demonyo si Mark, there's a next level of strategy. Titirahin na mismo. The devil will hit you where you're weak. And if he cannot attack your missus, yung mga anak mo, yung finances mo, yung health mo, where he can weaken you, he will attack you. In order for you to lose heart. The more that you serve God, mga kapatid, it's not peace that you have. Prepare for war because the devil will wage war against you. Maniwala kayo. Maraming mga tao kaya sila nawawalan ng loob sa pagiging Kristiyano kasi in-expect nila ayos lang. Situation okay lang. Mga kapatid, hindi. Diba? I want you to go to your Bibles and read it carefully. The apostles, they didn't have a great life. Sino naging komportable sa mga apostles? They all suffered and died for Christ. Kaya ayoko mamatay. Hindi ko naman sinasabi naman mapugutan ka. Pero gusto kong makita mo yung buhay nila. Kasi minsan kasi inaakala natin, namumuhay tayo bilang Kristiyano sa malaking akala eh. Kaya nga kapag minsan nahihirapan na tayo, nagtatampo na tayo. Pero ang sabi ng Diyos, sabi niya, consider it pure joy. My dear brothers and sisters, if you are experiencing trials of many kinds. Ang ibig sabihin nun mga kapatid, kayo mga kapatid dito sa Dubai, nangingibabaw kayo pag may problema. Nangingibabaw kayo kapag may stress. Christians are built differently. When the going gets tough, Christians, they laugh at their situation. When they're suffering, they're enjoying. Yung normal na problema na tumitiklop, ang normal na tao, kayo namamayagpag kayo. In your suffering, you're enjoying. Woo! Come on, Lord! Thank you, Lord! Yes! Kasi dati, marupok ka. Ngayon, matibay ka na. Di man ako nag-iisa, di man ako pababayaan ng Diyos, wala kang pakialam. Ganun o, galing ng Kristiyano. Hindi, Lord, please. Anong utang na loob naman? Naiinis ako kapag nakakita ako ng mga Kristiyano na gano'n, parang kinawawa sila ng Diyos eh. Kay buti-buti ni Lord sa atin, tapos magmumukha tayong kawawa. Diba? Kahit sino ka pa man, kahit kasambahay ka, be the best kasambahay na maging proud sa'yo. Yung amo mo. Yung nakikita nila ang Diyos sa buhay mo, I'm so proud of you. I see God in your life. Habibi, sabi na. Di ba? Kaya nga sabi ko, maglalakad daw dito. Anong sinabi ko kanina? Di ba, may dumaan? Ayos Ako ngayon. Hindi ako nahihiya. Kahit pugutan nila ako dito, okay lang. Kaya nga Joshua Paul ako eh. Wala na. Anong bang makukuha nila sa akin? How many times did the devil threaten me? I'm gonna take your wife. Di kunin mo. Sabi ko, hindi mo na ako matutumba. There's nothing in this life. You can take my wife, you can take my sons, but we all live for Christ. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Till death to us part. Wala. Okay lang. Ano yun? Ite-threat mo sa akin, kamatayan, promotion yun. Ang taong katakot sa kamatayan, ang tao wala kay Kristo. Kasi alam mo, you have not lived in the purpose of God in your life. You've been playing around. But a person that has lived fully for the glory of God,
You're welcoming sufferings. Come on, hit me more, man. Hit me. Sige pa. Di ba? Mas matindi ang ginawa ng hari ko. Di ba? When I was studying in Israel, every day after school, I go dun sa Church of the Holy Sepulchre. Uupo lang ako dun. At minsan niya ako mag-isa, sabi ko, Lord, grabe ka, ang tindi mo. Because the greatest leader, the greatest example that ever lived, grabe. We are reading about what he said, but the best about Jesus is how he lived. And after the Last Supper, pagkatapos niyang pinakita, tinubad lahat, paano niya pinakita na kung paano talaga mamuhay ang isang totoong leader. Ganito ang totoong leader, sabi niya. Ang ganda na ginawa ni Peter eh. Nung inaaresto na si Jesus, sabi niya, hindi! Iniwan ko ang bangka, iniwan ko lahat para sa kanya, tapos kukunin mo, patay na kung patay, sabi ni Peter. Wow, salute. But the greatest leader sabi niya, thank you, man. But the sheep doesn't die for the shepherd. The shepherd gives his life for the sheep. They saw true leadership. And when he was arrested, hindi naman lumayo yung mga yun eh. Nung inaresto si Jesus, hindi sila pumunta na Sharjah. Sumunod sila, nakahalo lang yan sa mga tao, nagmamanman. Nakablend lang yung mga yan, nakasubaybay. Tapos sasabihin, di ba Christian ka? Hindi po. Di ba? Di ba ikaw dati yung bulag na pinagaling niya? Sino yun? Sino ka? Hindi. Sino ka? Bulag-bulagan ulit eh. No? Nakahalo lang yung mga yun. At alam ni Jesus yun. Parang ganyan. And I was there. Kung saan siya pinag-uugupit. And you will cry. Because I'm so sure when he was being lashed, parang sabi niya, this is my final lesson to you. Peter, James, John, all of you, watch and see. This is what true leadership is. Imagine mo, pahari kada latigo, nakatingin lang siya sa mata ni Peter. His resolve, the eyes of the king, his resolve. Wala na siyang rason para maipako, mga kapatid. Abandoned, denied. The King of Kings, abandoned and denied. Kung ako ang Diyos, iniwan ko na kayo Kayo, mamamatay ako para sa mga Judas na to. Bahala kayo sa buhay niyo, ako gayal. Uwi na ako, Dad. Pero nung wala nang rason para iligtas tayo, doon siya patuloy. Ang sabi sa Bible, when we're still sinners, Christ died for us. Ano mo? Oh man, nakapaka ako siya sa krus, di ba? Look at me now. This is what true leadership is. And you know, a real person, marami sa inyo, ang katotohanan sa isang tao, palagi mo makikita sa mata yan. Ang tao nagsisinungaling, tingnan mo sa mata. Pero ang taong totoo, I always try to imagine what are the eyes of the king. And you can see him. Sa Matthew, Mark, Luke, and John, the disciples, they were childish. Kakamali sila. Magpipreach si Jesus, magkakaroon ng bagay, Lord, tulong. Utang na loob tong mga to, kakapreach ko lang eh. Oh, you of little faith, sabi niya. Di ba? Nakikinig pero hindi na-apply. But when you turn your Bible in Acts, di-devotion ako. Bumalik ako sa Matthew, Mark, Luke, and John. Teka ako. Kasi iba na yung mga taon to eh. Yung dating tumatakbo, yung mga dating nagdi-deny, yung mga dating double-minded,
Single-minded na. To the point na kahit na they were stoned to death, beaten to death, persecuted, imprisoned, died for Christ, their resolve doesn't change. Why? Because what they saw, when they saw their king, how he led, that is what changed them. Diba? Boys became men. Fishermen became fishers of men. Because the power of the changed life is when they experience and witness the King. They were changed forever. Amen? Mga kapatid, ito yung mga panahon na hindi dapat tayo papetiks-petiks lang. Diba? Siya rin eh. Huwag kang mawala ng loob. Diba? Yun ang gusto ng demonyo. You all know Jeremiah 29:11, right? Kung may plano ng Diyos sa iyo, may plano din ng demonyo sa iyo. At ang plano ng demonyo sa buhay mo, hindi matuloy yung plano ng Diyos sa buhay mo. Tandaan niyo yan. He wants you to lose heart. Diba? Hindi magse-celebrate yung sasabihin mo, nakaka-bless ka naman, Mark, I'm so happy for you. Sasabihin ng Satanas sa iyo yan. Diba? Grabe na. Nangyaring plano ni Lord sa buhay mo. Oh, thank you, Brad. Pagpapray pa kita lalo. Sabi mo, di the more that you live in the plan and the purpose of God, the more that the devil will try to disrupt. Amen? He will try his best to destroy you and your family. Do not lose heart. Kaya nga sabi niya sa verse 2, renounce your secret ways. Abandon nyo na yan. Hindi ko kayo pinipilit magbago Ako palagi ko sinasabi si Tia Bis, kung ayaw mo, wag mo. Diba? Dati nung kumakanta ako sa videoke, yan ang isa sa mga paborito ko na kanta eh. Diba? Kung ayaw mo, wag. Kung ayaw mo, wag. Kung ayaw mo, wag mo. Huwag mo kasi pilitin. Alam mo, mga taong, parang kinarburo lang yan eh. Anong diferensya ng hinog sa puno sa hinog sa pilit? Ang layo, di ba? Makikita mo, mukhang hinog, pero maasim. Di ba? Ganon din ng Kristiyano, mukhang hinog, pero maasim. Pag hinog sa pilit yan. Pero kapag hininog ng Diyos yan, matamis yan. Di ba? Palaging buwabati kay Pastor yan. Hello, Pastor. Uy, may nakaipit yata. Di ba? Tsaka hindi nagre-reklamo yan. Sa TFBC, sinasabi ko, kung ayaw mo mag-serve, wag mo. Di ba? Kaya ko naman. Gagawin mo, parang utang na loob ko pa eh. Di ba? You're not serving me. Sabi ko, wala nga volunteer sa church na to. I want you, if you want to commit yourself, it's because you appreciate God's love. Because if everything that is done by love, it will be done excellently. Di ba? Kapag pilit yan, pare, pakisinop nga yung sige po. Tangi, pwedeng utusan. Utang nila, huwag mo na lang gawin, di ba? Di ba? Sa mga bata, ganito lang yan. Kapag inuutusan ka pa ng mga magulang mo, ibig sabihin, katiwa-tiwala ka. Pag hindi ka na inuutusan, ibig sabihin, alam niya at nadesisyonan nila, wala kang kwenta. Di ba? Ba't di mo utusan? Ay, naku, napakatamad niya, magre-reklamo lang yan. O, di ba? Tama po ba? Tumatawa yung mga magulang. Totoo eh. Di ba? Sinong utusan mo na anak? Yung maaasahan mo. Tama? Tama? Tingnan mo, parang mga amo lang yan, di ba? Habibi, come here. Great job, Habibi. Be blessed ka ni Lord. Bakit? Ang katiwa-tiwala, who can be entrusted with little will be entrusted with much. Ganon din po, mga kapatid. Amen? Be transformed.
Do not use deception. Do not distort the word of God. Sundan natin ng maigi. And live life excellently. Be loyal to your pastor. Ang sinabi ko doon sa mga yan, kila Mark, sabi ko, labi ko, paglaban niyo yung pastor niyo. Alam niyo bakit? Kasi bibihira lang ang totoong tao na lalaban ng tama para sa iyo. Lumabas ka dyan, sino yung totoong tao na lalaban niya yung magandang kinabukasan mo? Alaman. Gamitan na lang ang mundo ngayon. So be loyal. I said to all people that I know, stay connected. Stay connected. I love yung sa mga Navy SEALs. Before the graduation of the Navy SEALs, they will be dropped in the middle of the ocean and they have to swim back to land. The problem is, meron silang code. Hold fast, stay strong. Alam mo bakit? Because it's night, it's cold, and the waves are high. If they don't swim together, kung isa doon, malakas naman lahat yun maggaling-galingan, malulunod, mamamatay, babagsak. Paano ka babagsak? Patay ka na, siyempre. Kaya nga gagawin nila, magkakapit-bisig sila. And they will swim together, keeping their bearing in one direction. Hold fast, stay strong. Diba? Stay on the direction and hold on to one another. Ganon din bilang Kristiyano, mga kapatid, lalo sa mga panahon na to. Do not give up meeting together. Keep the good fight of faith. Burn together. Diba? Walang tao ang kaya niya mag-ihaw ng bangus, gamit lang niya isang piraso ng uling. Ang susi sama-sama. Lagi, amen? Amen? Ang katulong natin is the Holy Spirit with you. Amen? Feed your fire and always be guided and instructed by the Holy Spirit. So mga kapatid, never grow cold. Amen? I-note nyo na lang dyan na Matthew 24 verse 12. Iwan ko na lang sa inyo yun. Yun ang realidad ng sitwasyon. Walang mangyayari sa paligid natin na hindi na sinabi ng Diyos. Alam mo maganda kay Kristo? Lahat na nangyayari sa mundong ito, na-brief na tayo at na-orient na tayo. Ang Kristiyanong nabibigla ay isang Kristiyanong hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Be in the Word of God. Because the Word of God prepares you mentally and spiritually on what to do in this life. Amen? Kaya namatay ang SAF 44, walang connection, walang communication, wala nang briefing. Ang sabi po dyan, the love of most will grow cold. Kaya kung minsan ang kapatid nyo dito sa church manlalamig, huwag kang manlalamig. Huwag kang gagaya. As it said dun sa Luke 12, be dressed and ready for your service and keep yourself burning. How? Find legit people that will burn with you. Always be on fire with other people. The power of connection. Be connected to your pastor and only find those who are true. Diba? Kung makakapili ka, ang maganda dun, yung partnership with the Holy Spirit will show you what's true and what is false. Kaya sinasabi ko, minsan kasi makikita natin, mga kapatid, please, this is very, very important. Diba? Even inside of the church, there are wolves in sheep's clothing. Ang sabi pa sa Bible, sabi niya, where our carcass is, vultures gather. And sometimes kasi kapag may nahihinang kapatid, ang ginagawa nila, pinuputakti nila. Ang vultures, they're not birds of prey.
They're scavengers. Kaya sinabi nun, where a carcass is, vultures will gather. Minsan kapag may nangihina o nagkamaling kapatid, pagchichismisan o sisiraan. Wag. Diba? God did not call us to be a vulture or a wolf. He called us to be a lamb. Remember that. Through the guidance of the Holy Spirit, stay ka lang dyan, brother. Diba? Tandaan niyo yan. Ipakisulat nyo lang mga kapatid, ha? Sa ano yan? Nasa John 14. Yung partnership with the Holy Spirit. Please, ne? John 14:11 to 17, nandun yun. Sige, pakita mo na lang. Diba? Believe in me. Key. Tandaan nyo to, ha? The Holy Spirit comes to those who believe. And the Holy Spirit stays only to those who believe. You don't believe in God? I'm sorry. Alam mo si Jesus, hindi niya spend ng 30 to 1 hour na pinagpe-pray ang mga tao para gumaling. Isa lang ang tanong niya. Kasi kaya niyang gawin eh. Hindi naman tanong kung kaya niya o hindi. Ang tanong na niya, do you believe that I can do this? Yes, Lord. Then see. Because the power of God is activated if you believe. If you don't believe, wala mangyayari talaga. Kaya nga sabi niya, sige tuloy mo pare, bagsak mo. I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. Even greater things. Sige, bagsak mo pa. Sabi niya, and I will do whatever you ask in my name. You want victory? Say it. Say it with full belief. Diba? I am victorious. Amen. Hindi na yun eh. Kine-claim lang eh. Lord, please. Parang hindi naman alam ng Diyos kung anong kailangan mo. Kaya nga siya Diyos kasi alam niya eh. Diba? Sige, bagsak mo yung susunod. And you may ask me for anything in my name, I will do it. What confirms it is how you clear yung qualification si Lord. Obedient ka ba? Do you keep His commands and follow His decrees? Kumusta ang puso mo? Kasi hindi ko tinitignan yung pakitang tao mo, kiniliran ko anong laman ng puso mo. Tulad ng sinabi ko kanina. Next. Oh, sige. And I will ask. Tingnan nyo, bakit nasa uli yun? Minsan kasi inuuna nila yung Holy Spirit. Hindi. Clear mo lahat ng qualifications na yun, tsaka pa lang niya, di ba? Punta ka ng LTO, hindi sa first window lumalabas yung i-clear mo lahat ng requirements, tsaka mo makukuha ang lisensya mo. Ganon din sa kanya. And I will ask the Father and He will give you the counselor. Bakit kailangan natin ng counselor? Yan yung abogado mo. Kunyari, abogado ko to. Alam mo mga bilyonaryo, walang isang abogado yan. May team of lawyers yan. Tapos kung magsasalita siya, gaganon lang siya. Ang sabi po ng kliyente ko, ganon. Bakit? Ganon din yun. Kaya sa buhay na to, kapag kasama mo yung Holy Spirit, meron nga mga advocate, sasabi, uy, mag-a-apply ako dito. Tapos biglang pinapasabi ng hari, hindi daw yan ang trabaho para sa iyo. Okay po. It's the Spirit of Truth eh. Sige, bagsak mo. The Spirit of Truth. Bakit kailangan natin ng Spirit of Truth? Kasi sa mundo na maraming false, siya magpapakita kung anong totoo. Diba? Para hindi ka mawala, para hindi ka malinlang, para hindi ka matempt, para hindi ka maloko. Sasabihin niyo, Josh, wag yan, may misis ka na. Okay. Diba? Wag dyan, may kiliti ako. Sabi niya, wag doon. See? That's the key. That's why you have to stay connected only with people that are on fire. Because if you join other people, they may contaminate your fire. And in this world, the love of most
will grow cold. Bakit naging cold? Kasi wala na yung fire. Amen? Keep your lamps burning, mga kapatid sa Dubai. Amen? Hallelujah. My brothers and sisters, the Word of God is the only antidote to the sickness of this world. Amen? Kaya keep your faith in God. Keep trusting in God. Keep loving God. And God will deliver you from anything. Psalms 23 lang yan. As long as Jesus, the King of Kings, the Lord is your shepherd, you shall not and will not ever be in want. Amen? Kahit ano pang valley ang pagdadaanan mo sa buhay na to, walang problema. The valley of the shadow of death, the valley of maraming utang, the valley of your past, walang problema yan. Listen to me carefully, and I will leave this way. I will end this here. Kung ano man pinagdadaanan mo, listen me, look at me. Kung ano man ang pinagdadaan ng bawat isa sa inyo, tandaan nyo to, dumadaan lang kayo. The valley of the shadow of death is never the destination. It's on the way sa green pastures. Tandaan nyo. Amen? Ang sabi niya, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear nothing. No evil. Why? You are with me. Kaya my dear brothers and sisters in Christ, kahit malayo man kayo sa mga mahal nyo sa buhay, kahit nasa ibang bansa kayo, in anybody's absence is God's presence. Diba? Psalms 91. Amen? Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. So whenever you're tired or frustrated and you're beginning to lose heart, rest in God. Amen? Ang sabi niya, come you, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. And for those that love God, God loves you, and He will always deliver you. He will deliver you from bondage. He will deliver you from sickness, and also He will personally deliver victory, success, and favor and peace in your life. Amen? Hallelujah. Keep your fire burning. And I will keep you in my heart. Kung di man ako babalik dito, I will always pray for this church. Always. At ang hingi ko lang, pray for one another. And also pray for me. Ang sabi sa Bible, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Pray on all occasions. So sa lahat sa inyo, to all of you that just needs at this point, you need a fresh start with God. Please, just stand up. And as I was walking kasi kagabi, sige, tayo lang kayo. Ako nakita ko parang sabi ko, nung galing ako sa metro,
I just felt that my work here in Dubai is done. Sabi ko, Lord, it may be my last time to stand here, sabi ko. But I'm ready to close this chapter and I'm ready for the next, Lord. Sabi ko, Lord, thank you for... Nag-pray ko kayo lahat eh. Pastor Don, sila Pastor Boss Reb, sabi ko, Lord, thank you for all the lessons. Thank you for all the lives that you have used until this point, ako. Where you're leading me next, I'm ready. And sometimes, maybe we're all here today because we all need this message. Because all our life, we've been journeying. Some of you have been journeying through this desert for so long. Amen? Kung 20 years ka na dito, 15, 10, 5 or 3, maybe God is saying to you in this desert, you have stayed long enough, break camp, advance. Amen? Yun ang sinabi niya sa mga Israelites. And God wants you. Ang sabi niya sa Bible, I came that you may have life and have it more in full, abundantly. And I'm sure all of you, God loves you so much. And He sees your tired and weary heart. If you have been battling with depression and stress, amen? Ang sabi sa Bible, call upon the name of the Lord and you will be saved. Because He came, sabi niya, take heart. I came so that and overcome the world. Amen? So pikit nyo lang mata nyo and then just let's pray together and just thank God. And I want to pray for you, church. Lord, I thank you so much